Amen? So here, makita natin, yun po ba? Kung kasama mo ang Panginoon, success nasa iyo. Tanggapin mo yon. Amen? Kasama niyo po ba ang Panginoon? Amen. Ang success po nasa inyo. Amen? Kung di mo nakikita to, maraming ginagawa ang Panginoon para mag-manifesto. Pastor Ipe, paano naging successful pa si David? Anong ginamit ng successful God, great God na nasa kanya? God brought men of God to his life. Sino po yun? The men of God in David's life. Napakalaga po ng men of God sa buhay ni David. Dahil itong men of God na ito, yun ang dadala ng Word of God. Are you with me, church? Amen. Kaya pagpunta mo ng Sunday dito, para pakinggan mo lang si Pastor Ipe, amen? Yung mga joke minsan ay corny, amen? Hindi lang po yung pagpunta mo rito. Nandito ka to listen to the man of God. And I assure you, yun po yung tinawag sa akin ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi ito, yabang po, man of God. Kaya ako pinapatay ng Panginoon dito. Pag may tumayo po dito, mga men and women of God po yun, pinatayo ni Lord. Amen? Do you agree with that, church? Amen. At yung men of God na ito, sa buhay ni David ay siyempre si Samuel muna. Siya po yung anoint nga kay David eh. Biruin niyo po, pumunta sa bahay ni Jesse. Balikan natin yung storya last week. Hinahanap po, abang nakita una yung mas matipunong katawan. Eh kung tatayo po si Andrew Amplayo dito at saka ako, baka pipiliin yung maging hari si Andrew Amplayo. Kasi, di po ba? Ako, pag gumano, wala rin eh, di po ba? Pagkatawanan nyo lang ako, di ba? Pero pag tumayo, yun po yung anak eh. Pero, hinahanap po ng Panginoon si David. At na-realize po ni Samuel, si David ang tinawag ng Panginoon, the man after God's own heart. At naging instrumento po si Samuel na si David po ay ma-anoint as king. Yung success ay magmamanifest sa kanya through Samuel. Kaya sa verse 13 ng chapter 16 ng 1 Samuel from the NIV, ito po ang sabi, so Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Hindi po yung talagang nagpatuloy na yung araw na yun, hari na si David? No. It took decades. Kasi po, hari pa si Saul. Pero nung time niya na, siya po'y naging hari. So huwag ka magmamadali kung may nagsabi sa yung propeta o may nagsabi sa yung man of God, etong gagawin sa ng Panginoon. Etong success mula sa Biblia. At minsan kinakausap po yung mga man of God according din po dun sa buhay mo. Di po ba? May mga prophets no, talaga ngayon na kinakausap. Pero take note, listen, yung prophet o yung man of God na magsasabi sa'yo na etong gagawin sa'yo ng Panginoon, hindi panguhula yun. Minsan noon, naghahanap tayo ng propeta sa church. Uy, gusto malaman ng future ko eh. Hanapin mo, spiritual lang konti, hanapin mo si pastor. Hanapin mo yung prophet, pastor. Ano kayong plano sa akin ni Lord? Sabi ko sa'yo, malay ko. Amen. Hindi ko talaga alam. Amen. Kung hindi sinasabi sa akin. Parang minsan, ginagano natin yung kamay natin, punta tayo Quiapo, ay basa nga yung. Minsan ganun ginagawa natin sa mga man of God. Hindi po yun ang ibig sabihin ko, nababasahin niya yung gulong ng palad mo, sabihin niya yung future mo. Kapatid, yung sasabihin ng man of God, unang sinabi sa'yo. Confirmation lang yung man of God. I believe David knew sa puso niya na tinatawag siya ng Panginoon to a successful life. Dumating si Samuel sa buhay niya to fulfill that success sa buhay niya. So ginagamit po kami. Ang sinasabi po namin, kung ako po yung man of God sa buhay mo, ang sasabihin ko lang, sinabi sa iyo ng Panginoon. Kino-confirm ko lang. Kasi po ito marami nangyari. Sasabihin ko sa iyo, kung ako, I'll take advantage of you. Ang dami mong pera nung araw na yun. May nakamana ka ng $1 billion sa kamag-anak mo sa Amerika. Lapit ka sa akin, Pastor, mayroon po akong ganito, ano pong gagawin ko? Sasabihin ko sa iyo, bilhin mo ko ng Lamborghini. Sabi ni Lord. Di ba? I'll take advantage of you. Yung kalahati niya, 10% niyan, ibigay mo sa church, tama naman po yun. Yung another 10% niyan, i-offering mo. Yung 20% niyan, kasi manapkan ako. Pwede kong sabihin, tama? Pero kung ito yung sinabi ko, sa yung una sinabi, wala pong problema. Sabi mo, kinonfirm nga ng Lord. Kasi kinausap na ako ng Panginoon.
So, are you with me, church? Pag may man of God sa inyo na lalapit sasabihin sa inyo ang plano ng Diyos, from the Bible, hindi po personal, kayo po ang unang kinausap. At makakaasa ho kayo dito, hindi ako hihingi sa inyo, ng Porsche at Lamborghini. Amen? Kung ikaw yung nakamana ng milyong-milyon dolyares sa Amerika. Amen? Alam ko, makakamana kayo. Tanggapin nyo. Praise God. Gagamitin niya sa Panginoon. So, natuto po tayo, si Samuel po, ginamit ang Panginoon kay David. And this church, are you listening, church? This church gagamitin sa inyo ng Panginoon. Bakit ka dinala ng Panginoon dito? Para maging successful. Successful ka na kasi nasa iyong Panginoon. Bakit ka dinala ng Panginoon dito? Para ma-fulfill yung success sa buhay mo. As you continue to listen to His Word, as you continue to hear His Word, nagmamanifest sa yung success, yung future mo ay lumalabas. Amen? As you continue to apply yung Word of God na yun sa buhay mo. Na pinag-uusapan natin dito, na personal mong binabasa, na pinakikinggan, minameditate, inaaral, magmamanifest siya sa buhay natin. Samuel, ginamit to. Kaya nga po, whenever David is in trouble, eto po ang ginagawa ni David. When David had fled and made his escape, why? Tinutugis mo siya ni Saul eh. Hindi na makapahayag si Saul sa success na nangyayari sa buhay, sa success na nangyayari sa buhay ni David. Sabi niya, papalitan ako nito. Tinutugis po siya. Ilang beses po siyang sinibat. Buti na lang ang galing ni David umiwas, gumanon ho. May tricks. Iniwasan mo talaga. Tama naman po kayo. Amen? Iniwasan niya. Ang galing umiwas ni David. Yung ayan noon, ang galing mo ni Saul sumibat eh. Si David po, whoop! Lagi yung haging. Ilang beses po yun. One time, hindi lang makati si David. Takbo siya. So, dito na pinag-usapan natin, he went to Samuel at Ramah. Di ba? Samuel went to Ramah, nabasa natin kanina, and told him all that Saul had done to him. Nagsumbong po siya. Then he and Samuel went to Naioth and stayed there. Kasama niya po si Samuel. Whenever he is in trouble, he went to Samuel. I'm not telling you na, pag na may trouble kayo, lalo na pera, punta ko kayo sa akin. Baka wala po akong maibigay. Amen? But I'm telling you, when you are in trouble, Samuel is the Word of God. When you are in trouble, go to the Word of God. Especially kung yan po ay weekdays. Especially when you are in trouble, at malapit na po yung Sunday, huwag mo iliban yung fellowship sa Sunday. When you made trouble, amen? Nagkamali ka, nagkasala ka, sabi mo, hindi ako mag-church ngayon kasi nakakahiya sa Panginoon. Di ba? Prone tayo minsan sa pagkakamali. Nagalit tayo, yung araw na yun mismo, nagalit ka. Na ginamit ng kaaway yung anak mo, nagalit ka. Sabi mo, hindi na ako mag-church ngayon. Eh medyo napataas pa yung boses mo. Ano ka? Gabi na! Ay, Umaga na! Sagot pa! Ba? Ganyan. Church ngayon, Sunday. Sabi mo, hindi na ako pupunta. Pag hindi ako nagpunta, walang mag-preach. Amen? Kaya ba? Pupunta ka pa rin. Mas kailangan mong pumunta. Ito po kasi mentality natin. Pag may trouble tayo, lumalayo tayo sa gawain ng Panginoon. Lumalayo tayo sa church. Oh, mukhang alam nila yung ginawa ko. Titignan nila akong masama. Wala akong kaming alam. Ako baka pag-usapan nila ako. Hindi ka artista, hindi ka namin pag-uusapan. Amen? Hindi po start talk dito. Amen? Wala po tayong pag-uusapan dito. Kung ikaw alam mo may mali ka, mas kailangan mong lumapit sa Panginoon. Dahil yung mali na yung may katama ng Panginoon. Kaya po hindi nagiging successful yung iba. Eh, kung may mali na nga po, ayaw pang magpatama sa Panginoon. Ayaw pang lumapit kay Lord. Amen, church? Amen. So, pag may mali kayo, mas kailangan niyo po ang church. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito, kailangan mo si Lord. Amen, church? Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah! Si Samuel lang po ba? Aba, meron pa siyang Abiathar. Si Abiathar. Abiathar is the priest. Went to Keilah with David. For Samuel 23, verse 6 at saka verse 9. He took the ephod with him. Hindi po ephod. Amen? Parto yan ng damit. Amen? He took the ephod with him to get answers for David from the Lord. Sino po naging tagapamagitan? Yan yung parte ng, yung ephod is just a part ng damit nila. Ng mga priest. At they consult the Lord. Hindi po yan yung beto-beto. Ilan ba?
pare-parehong 6. Successful tayo. Hindi po. Hindi siya nagsugal dyan. But meron pong ganyan silang ginagamit to seek the Lord. Amen? Hindi ko po sinasabi sa inyo, kumuha na kayo ng mga tarot card dyan. Hindi po yun ang gusto ni Lord. Here we see, whenever meron pong answers na kailangan si David kay Lord, andun po yung mga men of God. Are you with me, church? But David learned of Saul's plan and told Abiathar the priest to bring the ephod. Ano ginawa din sa ephod? They asked the Lord what he should do. Good thing about David, pag hindi niya alam ang gagawin niya, lumalapit siya sa Panginoon. Una, alam niya ang plano ni Saul. Itong plano ni Saul. Teka, alamin kong plano sa akin ng Diyos. Minsan, kailangan alam natin yung plano na kaaway sa atin eh. Amen? Alam niyo po ba plano na kaaway sa inyo? Ano po? To kill, steal, and destroy. He wants to kill you, He wants to steal from you, and He wants to destroy you. But the plan of God, know the plan of God to you. He wants you to be successful. Amen, church? Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, whenever kailangan si David, he consulted the Lord. Why? The Lord is with him. Successful na siya. Whenever he needed, he'll call the men of God sa buhay niya. He'll call yung mga nagsasalita ng Word of God sa kanya. At ang Word of God, ito na po. Amen? At yung church, at yung fellowship, at tayo mismo, at inyong lingkod po mismo, ay pwede po rin gamitin ng Panginoon. Pangatlo po na tao. Hindi lang po si Samuel, si Abiathar. Meron pa po si God. Hindi po God, G-O-D, G-A-D. Malapit po. Prophet, God, propeta na naman po. One day, the prophet God told David, leave the stronghold and return to the land of Judah. Ano ginawa ni David? So David went to the forest of Hereth. So, sino po ang mga involved sa buhay po ni David? Mga men of God. Priest, Prophet Samuel, Prophet God, Priest Abiathar. Another prophet, mabilis lang po. Ito po napaka-importante sa buhay ni David. Prophet Nathan. When the Lord has brought peace to the land and King David was settled in his palace, ito po yung nangyari. Ito po. Before that, ito po yung sa verse 17, chapter 7, verse 17 from the New Living Translation, 2 Samuel. So Nathan went back to David and told him everything the Lord had said. Ano yan sinabi? Bakit went back? Kasi po, first time niya nang sinomon si Nathan to go to him. Ang question niya, ito po, sa verse 2. Hindi ko na ulilipat, basahin ko na lang dito, nilagay ko po sa aking computer. David summoned Nathan the prophet. Sabi ni David, look, here I am living in a beautiful cedar palace. Ano pong bahay ni David? Cedar palace. Saan amoy naman yung cedar? Cedar soap, cedar. Ang bango po nun. Kaya po, buong bahay ni David, isa pong malaking air freshener. Cedar po yung mga ginamit. Amen? But the ark, sabi niya, ang ganda ng bahay ko. Ang bango-bango. Ang ganda-ganda ng palasyo ko. Pero sabi niya rito, sabi ni David dito, but the ark of God is out in a tent. Verse 3. Nathan replied, ito sabi ni Nathan, go ahead and do what you have in mind. Maganda ko kasi yung plano niya eh. Maganda yung purpose niya. Ganda-ganda ng bahay ko. Tapos yung bahay ng Diyos, tent lang. Pero mo, pag bumagyo pa yun, gagalaw-galaw ganon. Yung bahay ko, kahit bumagyo, makakatulog ako ng maayos. Hindi rin ako makatulog kasi alalahanin ko, tent lang, nakuha niyo po ako. So concerned si David to build a temple for the Lord, Ark of the Covenant or for the Lord. Ang sabi ni Nathan, maganda yung plano mo. Go ahead and do what you have in mind, for the Lord is with you. Verse 4 ng 2 Samuel chapter 7, but the same night, the Lord said to Nathan, now go and say to my servant David, this is what the Lord Almighty says. I choose you to lead my people Israel when you were just a shepherd boy. Alam mo ni David, shepherd boy pa lang siya, he will lead the people of Israel. That's why nung siya po iyaano ni Samuel, yun lang po yung manifestation ng success sa buhay niya. Tending your sheep out in the pasture. I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies. Sino po tumalo sa mga kalaban ni David? Hindi po siya, ang Panginoon. Now I will make your name famous throughout the earth. Sino po gusto maging famous dito? Ako, gusto ko. Amen? Pero, kailangan po hindi dahil sa sarili ko. Si Lord na magagawa. Amen?
Ang maganda pong pinaka-famous ay ang Panginoon ang nagdala sa'yo ng pagiging famous. Ang makita mo natin dito, akala ni Nathan, tama yung sabi niya, go ahead, maganda yan. Kaya po siya pinabalik uli. At pagbabalik niya, sabi niya, ito sinabi yun ni Prophet Nathan kay David. David, sorry sa sinabi ko kanina, pero itong pinasasabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo. Yung anak mong si Solomon. Siya ang susunod sa iyo at siya magtatayo. At yun po ang nangyari. At alam niyo po, yung temple na yon ay wala pa hong makakalagpas sa ganda ng templong yun. Sa templong yun, bumaba po ang Shekinah glory ng Lord. Sa templong yun po, ay doon po ang presensya ng Panginoon ay nanahan. Biruin niyo po yun. Kala ni David siya, pero yung anak niya pala. Itong ginawa ni David, siya na po nag-ipon ng lahat na kailangan para sa pangangailangan ng building na yun, sa tamang panahon, itatayo na lang. Yun po ang Diyos. Binigyan niya siya ng karunungan. Amen? So si Nathan po, ginamit sa kanya. Although yung unang sabi ni Nathan, mukhang, sige, mula sa puso niya, sige, gawin mo yan. Pero ang Panginoon po kinakausap talaga. Kung may masasabi ko kami dito na mukhang galing lang sa amin, kakausapin naman kami ng Panginoon ulit, sabihin mo, itong si pinasasabi ng Panginoon. At tumiling ko po, may pinasasabi sa atin ng Panginoon. Ang pinasasabi niya para masaayos ang buhay natin at maging successful ang ating buhay. Pero si Nathan po, hindi lang magaganda ang sinasabi. Maganda po kay Prophet Nathan, nung time na may pagkakamali si David, bumalik po siya. At ito po yung kanyang sinabi. Then David confessed, 2 Samuel verse 12-13 from the New Living Translation. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Sino po gusto maging successful patuloy dito? Umamin lang po tayo pag may pagkakamali tayo. I am sorry. Amen? Yun po napakadaling sabihin sa Panginoon, 3 words. I am sorry. Lord, sorry po. Gusto ni Lord marinig sa atin. Pag may pagkakamali ka, kapatid, huwag na mamatigas ang puso. May pagkakamali ka sa asawa mo, gusto maging successful ang family nyo, ang relationship mag-asawa, sabihin nyo, I am sorry. Gusto nyo maging maganda relationship nyo ng anak nyo, kung mali ka, magsabi kang, I am sorry. Hindi! Tatay ako! Ba't ako mag-sorry? Kung mali po tayo, pwede tayo mag-sorry sa anak. At mas igagalang tayo ng mga anak natin kung marunong tayo mag-sorry kung tayo ang mali. Amen, church? Amen, mga magulang? Napakadali naman pong sabihin eh. Pero alam niyo po, nakikita ko sa mga bata, ang liit pala mo, mag-sorry ka! Mag-sorry ka! Ang hirap-hirap po mag-sorry ng bata. Natural yata sa atin na ayaw magsabi ng sorry. Wala naman tinuturo sa bata yung bagay na yon, pero siya palang, mag-sorry ka! Hinampas mo! Ay, tumalsik po. Sira. Ay, sorry. Ang likod ko kasi, no? Mag-sorry ka! Di po ba? Hirap na hirap po tayo. Kami ayusin na lang. I'm sorry. Okay. So, ano sinabi ni Nathan? Nathan replied, yes! But the Lord has forgiven. Gawa pa ba? Ayun, gawa naman. Okay. Sabi niya, yes! But the Lord has forgiven you and you won't die for this sin. You say sorry. Say sorry to the Lord. Gusto maging successful? Kung may pagkakamali ka, Lord, sorry po. Pumunta kang church. Amen? Lumapit ka sa mga mas malapit sa Panginoon, huwag kang lumayo sa kanila. Nagkamali ako eh. Baka si Pastor Ripe eh, lait-laitin lang ako niya. Hindi po kang marunong lait dito. Hindi nga namin alam yun eh. Huwag niyo isipin na, alam ni Pastor ito, hindi po kami omniscient. Amen? Na alam namin yung may discernment. Minsan tingin mo kasi natin yung gift of discernment, may ginawang pagkakamali si Brother Marlon, iniisip niya, naku, alam ni Pastor Ripe itong ginagawa ko nito, o gagawin ko nito, may ginawa ko nito. Kasi, man of God siya. Marami po hindi pinahihiya ang Panginoon. Alam niyo bakit ko nasasabi yan? Yan din ang isip ko dati. Yung gumagawa ko ng maraming kalokohan, kahit Kristiyano na ako dati, kasi isip ko, sabihin dito sa bisita namin propeta, mapahiya ako. Hindi po nagpapahiya ang Panginoon. Amen? Ang sabi mo lang, Lord, sorry ako. Natututo pa ba tayo ngayong umaga? Marami pong bandage minsan tayo, tapos sa Christian life eh. Kaya pag nagkakamali, ay lumapit sa Panginoon. Kung may pagkakamali po, lumapit tayo sa Panginoon. Copy David. Bakit siya naging successful? Noong time na nagkamali siya, ano bang ginawa ni David? Eh baka naman maliit lang, baka nangurot lang ng anak. Hindi po! Nangalun niya yung kanyang nakita nung habang siya po'y namimintana, na nung time dapat na siya po'y nakikipaglaban, sabi po nung kwentong yan, siya po'y namimintana. Mahirap pong namimintana minsan eh. Sa pamimintana niya, merong nagsa-sunbathing. Bathsheba ang pangalan. Tama?
At si Bathsheba, yun na, take Bathsheba. Bathsheba.